eto na nga. Minsan, di ba, kahit magkakasama na tayo sa isang social setting, parang ang layo pa rin natin sa isa't isa dahil busy tayo, harap-harapan, ganyan. Meron tayo, nagko-coffee-coffee. Pero, imbis na mag-usap tayo, eto minsan, ang tagal nyo pa yan sinet. A long time ago, ang dami pang mga back and forth na, ay, hindi ako pwede. Pwede ba dito? Actually, this time na lang. Pwede ba? Wag na lang dyan. Dito na lang kasi mas malapit ako. Finally, nakaset na tayo ng appointment with each other. Pagdating natin doon sa date natin, hindi naman tayo nag-uusap kasi busy tayong lahat. Ito, Fiddling with our cellphone. Iba pang picture, ganon po. Ay, totoo yun. Guilty ako dyan. Imbis na mag-pray, nag-picture muna. Tama. Yung iba pa nga, habang nagpe-pray, din. Oo, relate talaga tayo dyan. At sigurado ako sa mga nanonood din natin na mga kada-relate din kayo dyan. Kasi yan ang tinatawag natin na fobbing mula sa salitang phone at snobbing. Ibig sabihin, ini-snub mo ang kausap mo dahil nakatuto ka lang sa cellphone mo. Ay. Yes, correct. Guilty ako dyan. Minsan. Guilty naman tayo lahat dyan. Kaya mabuting maging aware tayo para mabawas-bawasan. Correct. Yung simpleng habit na yan na nakakasira pala ng focus, ng bonding, at minsan pati ng relasyon. Mga kada ngayong umaga, pag-uusapan po natin kung paano natin mababalanse ang paggamit ng cellphone at kung paano tayo makakabalik sa real connection. Hindi lang po sa Wi-Fi connection. Sa totoong relationships. Totoong connection. At para tulungan tayo mas maintindihan ng fobbing, makakasama po natin ang ating suking love and relationship expert. Walang iba kundi si Coach V! Magandang umaga. Good morning, Coach V! Parang meron ba tayo ika-apat na? Yun nga, napapaisip ka. Ikalima na yun. Ikalimang kausap? Sa ano yan? Mga microphones. Okay, si Coach V muna. Coach V, kamusta ka naman? Okay naman ako. Very happy and very happy also to see the Charlie's Angels this morning. Ay, nako. Ito pala matagal na nating ginagawa, pero ngayon lang natin talaga papangalanan. There's a term to call a social event wherein nobody is talking to each other face-to-face but instead is engaging with their phones while they're together with other people. That's true. Bakit ba natin to ginagawa? Oo nga, no. So, ang fobbing or yung shortcut for phone and snubbing is a form of digital addiction. So, alam mo yung dopamine hit or yung masarap na pakiramdam na nararamdaman mo kapag kumakain ka ng chocolate or when you're doing something that you really like, yun yung nakaka-addict dun eh. Kaya minsan kahit kaharap mo yung friends mo o kaya kaharap mo yung love life mo, you'd rather check the phone kasi nga naa-addict yung brain tsaka katawan mo dun sa dopamine hit. Yun talaga yun eh. Okay. Yung feel-good hormone. Pwede bang, sabi nga natin, nakaka-damage to ng relationships. Pero, bakit ba natin yun ginagawa? Does it mean that we feel like what's going on in our phones is more important than our real-life relationships? Or did the dopamine of touching the phone replace the dopamine we get from our partners or loved ones? This is a very good question because sometimes iniisip natin, nagpa-fobbing yan, hindi niya gusto yung kausap niya. That's not necessarily the case. Sometimes, fobbing is a form of coping mechanism. Ibig sabihin, hindi ako masyado komportable or medyo naboboard ako kasi may silent moment. So, for example, imagine, Pia, nagkukwento ka sa akin, tapos huminga ka lang, tumingin ako sa phone ko kasi tagal magkwento, humihinga pa eh. Dito na ako sa phone ko kasi sunod-sunod yung dopamine hit, di ba? So sometimes it's because of boredom. Sabi nga ng psychologist, Aray din yun. but it's not about you. Don't take it personally when your partner fobs because sometimes maybe they're just addicted. Sabi nga ng psychologist, before ang attention span ng tao 12 seconds. Ngayon hulaan niyo kung ilang seconds na lang. 3. I don't know. Ilan? Baka 3 tayo next in 2 years. Mga a little bit longer naman. Yes. Yung anak ko yata 3 na lang. 3 na lang. Higher. 8? Yes. So 8 na. So just imagine if
tuloy-tuloy tong pagiging addicted natin sa digital, baka naman next time, half a second ka lang humihinga, bored na ako. Dito na ako sa diba? So it's the attention span. So there is, it's also a coping mechanism It pala is, of yeah. boredom. Sometimes ano rin, Awkward. pwede rin awkward dun sa subject matter. That's maybe. true actually. Kasi ako, like if I'm in a place where I don't know anyone, buti na lang my phone. Kasi parang nakatingin sila talaga sa'yo, di ba? Sometimes. So, okay, dito sa phone, at least parang ito yung friend. Ito yung parang coping mechanism ko. Comfort zone mo na din. Or Instead kung of ayaw feeling, mo yung mga nakikita mo. Oo. Ay, may busy ganun ako, din, ganon. may ganun din, Distractions mga P. na lang muna. Yun. So instead that we're doing like eye contact with people, recognizing them, making them feel like, oh, I hear you, I see you, Yeah. we do eye contact in the phone, which what happens is when you do eye contact with the phone, you connect with people who are literally accounts, not like actual human beings. So sayang yung in-person connection na kasi malay mo, pwede mo na maging love life yun, pwedeng maging next best friend mo, hindi nangyari kasi hindi ka nga tumitingin sa kanila. Nandun ka na sa cellphone. Missed opportunity siya. So anong possible effects nito with the people you have actual Na pina-follow mo. relationships with? So if I'm talking to Diana and she wouldn't even look at me because she's so busy in her phone, I would think number one, that she doesn't like me. Number two, I would feel rejected. Ang human being pa naman, kapag feeling natin hindi tayo gusto ng kausap natin, alam mo kung anong tendency natin? Ay, hindi ko na din siya gusto. Magsi-cellphone na lang din ako. So we, like human beings, are so disconnected na sa isa't isa. Instead na, mag-uusap kami, like, oh, you're so beautiful, we exchange compliments. So, nakakalungkot. Kasi pinagpalit mo yung tao sa cellphone. So anong effect ito sa henerasyon na hindi tayo, di ba? Kasi tayo, at least nakaranas din tayo ng parang personal na relationships Yes, talaga. buhay tayo that time na wala pang cellphone, Correct. di ba? Nakapaglaro pa kayo on the streets. Oo. Yes. Oh, yeah. So, yan naman yung, si Via ba? Nakapaglaro Naka-experience pa ako, Coach Ay, V. very ng good, time na V. walang cellphone? Oo, matagal ako nagka-cellphone. Okay. Ngayon lang. You will. Alright, good. So, So anong effect sa bagong generation ngayon? Kasi yun yung parang social life nila. It's the gadgets. absolutely. And with the new generation, it's not that it's their social life, it is their life because Oh, yeah. they don't have a memory of a life without a cell phone. True. So it feels like it's their best friend, that they'd rather talk to the phone more than the human beings. That's why we are teaching more and more people now ng basic social skills more than ever. Looking at like paanong titingin ka sa mata nang hindi kinakabahan, like yung mga social etiquette na paano mag-handshake lang, di ba? Basic human connection, tinuturo na namin ngayon more than ever because the new generation is, their best skills are on the phone, not with not interpersonal. So, kailangan ng intervention, Coach V. Especially when it comes to our children. Sabi ko nga, nakwento ko na to before, na parang yung isa sa mga anak ko, we ended up in the same vacation spot as one of her schoolmates. Pero instead of, siguro nag-hi lang sila, I remember that. nagtamuhan. Yes. Pero after that, Hindi sila naglaro. dito na sila nag-usap. Sa phone. sa phone na, sa Snapchat na. ganun. Imagine nyo kung generation natin yon, kung, di ba, bata tayo. Nandun naman cooking sila for each other. Kung generation They're in the same natin. resort. They bump into each other, but they don't talk. They face to face. They talk on their phones. So parang ako, I just, I wrote it off as parang preteen awkwardness. So maybe wala pa silang confidence na, oh, hi, how is it? Yeah, yung lakas na loob What you na, gonna do yeah, today? yeah, Mga correct. ganyan. Wala pang PR skills, ganyan. Pero katulad niyan, Coach V, should I have pushed her to, why don't you, I did. I tried. How old is she? She's 13. Oh, she's 13. Sabi ko, Oo, why don't you just talk to him? He's right there. What did she say? Sabi niya,
kasi malaki rin, may pamilya din siyang kasama. So medyo nakakaano nga naman. Tapos parang opposite gender pa ata. Oo. Kaya may shy factor pa. So I can respect that Yes, naman. may dynamics kasi doon na buti kong another girl, mas mabilis mag-connect, no? Actually, true. But also, sa mga, especially with our children, it's really not their reality to like bond unless that's something that na close nila. Mas picky kasi sila to the people that they're hanging out. So one of the things that we do, especially with younger children, is we tell them that, you know what, when you look at people in the eye, they remember you more. Mas maaalala ka nila kapag may birthday party kaysa text lang kayo ng text. So more on i-pros and cons nyo than making pilit. Because again, they don't have the reality that we had when we were Ganda young. niyan, Coach V. Ino-note ko yan. Kasi ang alam ko lang yung mga paraan ng mga parents before na parang, din. go! Talagang, lalo kang nahihiya. Di ba? Tapos yung ibang parents pati natakot. Na, o kaya medyo inaawa yung anak nila na ano ba yan? Ang torpe-torpe mo. Huwag na ganon. Huwag ka na mahiyago! Nagaganon! Please, generational curse. Leave me. Na may naalala si Pia. So ano ang tamang paraan for the adults? Okay. Diba? Doon sa mga kaibigan na gumaganyan sa'yo, pwede ba natin silang sitahin on the spot? Dahil magkaibigan naman tayo. Gusto mo makakausapin. Pwede bang ganon? Kasi parang yun yung pamamaraan ko yan. Mali ba yan, Coach V? Actually, pwede yon yung sita with love na parang, ang ganda nung intro mo kanina na, ilang buwan natin in-schedule to, tapos mag-uusap-usap lang din naman pala. So, alam mo yung pabiro, because you can get away with a lot of things by humor. Daanin nyo sa biro. Pangalawa is, meron akong rule. Bread, bed, and bonding. Ito yung mga times na huwag kayong gagamit ng phone. Bread Ganda, is kapag kumakain. Bed is kapag before kayo matulog, especially sa mag-asawa, mag-usap kayo, mag-pillow talk kayo without cellphone. And then bonding, when you are with your friends or family members. Yun lang. The rest, pwede ka mag-cellphone. Tama. I love the bread. Diba? May 24 hours tayo sa isang araw. Hindi naman to lalampas ng 3 hours yata. Ako, I feel guilty of that. Kasi my partner complains, you just got home. It is the time for us to watch something together. Nasa phone ka. Marami pa akong aasikasuhin. May mga kailangan pang i-post. Ganun ako. Ganyan, Ang diba? dami kong iba. Kasi, syempre, we are working the whole day. We're not on our phone. So, when I finally finish, that's the time I wanna be on my phone. Yun din. Minsan, binibigyan ko rin ng palugit. Yung, halimbawa, yung mga anak ko pag uwi sa school, di ba? Buong araw silang walang gadgets. Yes. So, pagdating nila sa school, sige na nga, okay, you can use Gadget it time. an hour or Diba? 2. Pero pag dinner time, talagang that's my no-no. That's the bread part. At saka inis na inis ako na meron mga cellphone sa table. So, pinagkukuha ko yan, nilalagay ko sa likod. Kaya nga, Mami Pia, ang saya nung game na nakikita natin sa internet na yung unang humawak ng cellphone, yun ang magbabayad ng bill. Ang ganda nun. Ay, maganda yan. May pagano'n, Mama P. Tapos another one, when you're going on date, sometimes, di ba, like, for example, yung asawa mo on call o kaya yung partner mo kailangan. So, kung hindi mo malang matago yung cellphone mo, the basic human decency na pwede mong gawin is face down. Itaklob mo lang. Para kapag may nagpa-prompt, hindi mo kasi talaga maiiwasan, automatic yung mata mo gaganon. O kaya yung kamay mo gaganyan nang hindi mo napapansin. Form of addiction na siya eh. So, protect yourself from unnecessary holding your phone and make your person feel special. Because kapag hindi mo yan in-eye contact, hindi mo kinausap, cellphone ka ng cellphone, ang papakasalan mo, cellphone na. Wala ka ng love life. Ready na ako. Kasipin mo na yung cellphone mo. Ito, Akapin mo pag malamig. Go ahead. Kasi about sa relationship, like kahit hindi sa mga personal relationship natin, or even sa families or friends, totoo ba or do you really agree na yung pagfo-fobbing, it could kill, like silent killer siya ng relationship? Oh my God, totoo. Totoo. Kasi di natin napapansin eh. Kagaya, True. diba? Like ako, when I'm with him, diba? May times din kasi, mga friends ko din, or even yung partner ko, pag mag-quality time,
Nagsiselfone ako ng cellphone kasi gumagawa ko ng contents, edit. Eh, pag nag-i-edit ka, matagal matapos. Tapos sasabihin ka... I can feel that. Oo, sasabihin na friends mo. Oo, yung mga friends ko sasabihin nila, minsan na nga tayo nagsama, wala mo ng phones today, pero minsan din, di may iwasan magsa-cellphone talaga. Magsa-cellphone ka talaga. Meron ka ba mga tips, Coach V, paano talaga maiwasan yung phone pag nasa mga bonding? Yes. Kasi di siya maiwasan eh. Lalo na yung sabi mo na pag nakikita mo na yung notifications. Kasi siya, nagiging automatic na siya. So, I like yung mga cellphones. Minsan, for example, in an app, katulad ng Instagram, meron siyang natatrack kung ilang hours ka nang nakababad. Yeah. Diba? So, be very aware of how many hours are you spending a day. Because that tells you like for example, naka 8 hours ka na sa cellphone use mo, that's 8 hours away from your family. That's 8 hours away from your love life. So it's really self-awareness because right now, you can't remove the phone. Ngayon nga ang problema is hindi na third party eh. Hindi na another lover. Ang kakompetensyon na ngayon sa atensyon ng mag-asawa at mag-jowa ay yung internet at cellphone. Malay mo, AI. And soon, AI. Yun na ang nakakapagpahiwalay, hindi third party. Nakakatakot. Kaya nga, na-realize din ng mga phone manufacturers yan. Kaya meron na silang focus. Diba? Ito-turn on mo yung focus mo para only very important contacts can get through to you. Kapag inon mo yon, may work focus, merong, minsan pag gumawa ka ng calendar item dun sa telepono mo, halimbawa, date with Steve. Tapos, shall I turn on something focus until the date is over? May ganun siyang tanong. Kahit anong cellphone yan, o may particular. Okay, yun. Meron, hindi ko alam yung ibang cellphone to. Alam mo ko. I love that. Because May ganun. nag-a-adapt din ng ang technology. Alam nila kung gaano sila ka-addicting kasi. Alam nila kung kasalanan nila lahat to. Alam nila kung paano din nakakasira ng human connection at relationships kapag nasobrahan sa telepono. Oo. Kaya 'di ba meron tayong minsan may mga social events. Well, of course also to protect the privacy of the event kapag ayaw nila ng posts about it. Kinokolekta talaga lahat ng cellphones. Maybe we should do that. When we're with our girlfriends, baka mag-away-away na yan. Na-try namin yan actually, Mama P, one time. Kasi may high school friend ako na siya talaga yung mahilig ng bonding. So, kinukuha niya yung mga phones talaga or do not disturb na yan. Oo. Pero alam mo, like me. yan ang mga masarap na bonding. Like, meron ako naalala ngayon na recently lang nagkapag-bonding ako sa mga girlfriends ko na she's married, she has kids. So I was like talking to her about her life. Sa sobrang na-focus kami sa kung anong ginagawa namin. Pagkatapos ng meeting, wala tayong photo. Di ba? Sarap ng ganyan. Living in the moment. We were living in the moment. Kaya I don't even have a proof na nag-meet kami. Kasi nga, sa sobrang na-enjoy namin, nakalimutan namin na mag-photo. Di ba? Yan yung dapat. Ganda. Very deep connection yun. Parang nasa flow state ka na with your friends. Diba? Ako nga gusto ko nang bumili ulit ng digital camera. Para umuusok na yung bakasyon. That's really good. Kukunin ko lahat Kesa ng yung cellphone. phone. Ito, camera tayo. Balik tayo dito. Yes. Kasi ang hilig nila na magaganon. Pumunta pa tayo ng ibang bansa. Diba? Just imagine the cost of the ticket, the cost of the hotel, the cost of everything. Tapos, sinelphone mo lang. IG story mo lang. Dun ka na. Parang na-guilty tuloy ako ng konti sa ganyan. Guilty ako doon. Guilty tayong lahat doon. No? Meron nga isang instance, ang promotor niyan, usually asawa ko eh. Pero mo, nagbakasyon kami, punta kaming Venice, Italy. Nag-Pokemon Go silang dalawa ng anak ko. Ayos. Very remarkable game in Italy. Sa loob ng hotel nyo. Hindi. Habang nagsasightseeing ako, Pokemon Go silang dalawa. See, So, tingnan mo. alam mo na kung sino ang promotor. Okay, meron po tayong isang kada na nakaka-relate dito sa ating topic. Nagpadala po siya ng kanyang story. At sana ay mapayuhan mo siya, Coach V. Ang sabi niya, "Hello, Coach V and Girl Kada, call me back.
yan, ginawa ko po itong account na ito para makapag-message sa inyo tungkol sa problema ko. Ito na, yung asawa ko po kasi, pagkagaling sa trabaho, teka lang, si amiga ba? Asawa mo yan? Cellphone agad ang hawak. Sino ba to? Kilala ba namin to? Oo. Magulo pa ang bahay, wala pang dinner, pero cellphone is life. Kapag umiiyak yung 1-year-old naming anak, bibigyan lang niya ng toy, tapos balik cellphone na naman. Kapag naman may concern yung anak ko na 8-year-old tungkol sa school niya, sasabihin niya, wait lang anak, busy si mami. Hindi niya naisip na pwedeng siya yung tumugon. Kapag nasisita ko, nasasabihan niya work-related daw. Pero ang totoo, busy sa kakapanood ng short films at TikTok. Kapag kinausap ko, cellphone pa din ang atensyon. Madalas po ako na lang po ang gumagawa ng mga responsibilidad niya para lang hindi kami magtalo o mag-away. Pero coach, nakakapagod din po. May trabaho ako sa maghapon, online job pa sa gabi. Kaya sana matulungan niyo po ako kung paano po maaayos itong sitwasyon namin. Gusto ko rin maibalik yung dati, yung mas madalas kaming nagkakausap kaysa nagtatalo dahil sa cellphone. Ayun na nga. Hindi po ako to, promise. Hindi din si Dayan. Hindi din. Wala ka pang asawa. Wala pang asawa. Alright. Nako, parang kinabahan ako nung narinig ko yung story niya. Parang pag pinapili mo ata yung asawa mo, anong gusto mo? Bagong cellphone o kami ng pamilya mo? Hindi, biro lang. Marami talaga din kasing mga mommies ang natutuwa sa mga di ba, sa mga napapanood online, lalo na kung ka-stay at home. Ayun ang nagiging source of entertainment mo. But if you want to solve this, yung sa ating letter sender, kanina sabi ko the reason why nagfa-fobbing sila is dahil sa dopamine. Yun yung feel-good na chemical na lumalabas sa katawan mo kapag nagsi-cellphone ka, no? So a way to do this is do a dopamine detox. Anong ibig sabihin nun? Kaya yan tuloy-tuloy sa kakapanood kasi nasanay ang utak niya at katawan niya na nakakakita ng iba't ibang entertainment, no? Sunod-sunod. Napapansin niyo minsan kapag kumain kayo, the more napapakain kayo. Kapag hindi kayo kumain, minsan nawawala yung gutom. May ganun. Na-feel niyo din ba yun? Parang ganon. The more na nag-binge ka ng video, gusto mo pa ng more. So kapag tinigil mo yan, siguro mga 1 to 3 days, no? Babalik yung dopamine level mo sa normal. Hindi ka na yung parang sobrang naa-addict. Parang sobrang na-addict. So you have to do a detox. Tulungan mo yung asawa mo na mag-detox by telling them, labas tayo, maglakad-lakad tayo sa park, iwan natin yung cellphone. O kaya punta tayo sa beach o punta somewhere na walang cellphone at may quality time. Kasi kailangan bumalik sa baseline yung mga chemical sa katawan niya. So help them because it's not because they don't love you, it's just that nakakatuwa ang sunod-sunod na entertainment. Nakaka-addict din talaga ang internet. Diba? And then, siguro, kailangan mag-detox sa dopamine. Yes. Tapos, sumanap ng substitute for it. Okay, that's a good one. Ang na-discover namin good substitute talaga is like a sport. Exercise. Parang yesterday, they all went to play golf, the 3 of them, yung mga addict. Ay, maganda yun. Kasi nakita ko yung story na si Brooklyn, nag-go. Tapos pagbalik nila, nakapag-enjoy ng peace and quiet. So, I was in the kitchen, I was cooking without interruption. And it was really nice. Nag-sound trip lang ako, lahat sila akala ko pagbalik nila sa bahay, they would all be masungit, may kids kasi galing school, tapos pagod, tapos gutom. Ang sasaya ng mga mood. It was amazing. All 3 of them were in such good spirits when they got Just because home. they got out and did something together without their phones. Di ba minsan nga pag nagfo-phone, lalo pa silang sumusungit dahil sobrahan, overstimulated. Kasi imagine mo, para kang kumakain ng chocolate, diba? Sarap na sarap ka, tapos biglang may kumuha ng chocolate mo. Anong mararamdaman mo, diba? Parang ibalik mo sa akin yan. Kaya sila irritable. Ganon. So, maganda yung suggestion mo na sports talaga. So, basically, help your family members,
stop their phone addiction because sometimes hindi naman nila kasi napapansin yun. Akala nila normal lang. Correct. True. Ayain mong mag-sports katulad ng family na naman. Or allow them to get bored. Bakit ba? Oo, yun. That's a form of dopamine detox. Allow them to get bored once in a while. Kasi tayo nung bata tayo, meron ang dami nating moments Ay, na bored yes. tayo. Daming Meron pa akong mga boredom. imaginary friends dahil wala akong kalaro. Absolutely. At kaya tayo nagiging creative that time. Kasi meron tayong thinking time. Ngayon, wala na masyadong thinking time. It's just consuming time. Another process. So, help each other. Yes. So, sana sumakses ka sa iyong problema. Oo. At take into consideration po yung mga advice na naibigay ni Coach V dito po sa ating Share KU. Ito to din, Coach V, para mas malaman pa nila ano yung mga advices mo kung may mga concerns sila sa life, saan ka ba nila pwede i-follow? Ayan. Fobbing, o kaya ghosting, o kaya kung anong form pa that's related to love and relationship, tsaka dating. I-follow nyo lang po si Coach V sa Dating Coach V on Instagram. I am also Vanessa Antonio on Facebook. So I'm devoting my lifetime sa pag-aaral ng love and relationship and the science of it. So I look forward to being here again. Thank you, ladies. Yes, always. Thank you, A pleasure Maraming having salamat. you, Coach V. At dahil dyan, meron kaming regalo sa'yo from Lux White. Yes! Wow! Uy, thank you so May much. pampabeauty Thank you, kami Ma. for you. I love it. I love the Pampa Beauty. Thank you so much, Coach V. Kaya yun mga kadaha, okay lang mag-phone, okay lang mag-scroll, pero sana huwag nating hayaang mapascroll tayo palayo sa mga taong mahalaga sa atin. Yes. Minsan kasi, habang abala tayo sa mga notifications natin, hindi na natin napapansin yung mga taong naghihintay ng real attention mula sa atin. Sa huli, hindi naman po cellphone ang nagpapatibay ng samahan, kundi yung oras at atensyong tunay nating ibinibigay sa isa't isa. Kaya mga kada, sa panahon ng unlimited connection, piliin pa rin natin pahalagahan ang real connection. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.